Morning sa lahat. At this morning, mayroon tayong dalawa. Isa from Manila, Cavite, pero he is originally from Mindanao, no? Nag-migrate siya doon. Tapos si Sir naman, Manila, nag-migrate sa Butuan. Kapangasawa kay Aybana sa Butuan. O sino ba yung maganda? Si Marimar. So, ipakilala muna natin, no? At please welcome sir, no? Introduce mo ng sarili mo. Tagalog tayo kasi bakit kailangan daw mag-Tagalog? Bisaya naman. Kasi pag nag-apply kayo, dalawa lang ang ano ninyo, pupuntahan, mag-Tagalog or mag-English. But mostly English talaga. Kahit Pilipino yung nag-interview, English. Bakit? Kasi kasamahan mo doon sa ibang bansa, sa barko, is mga foreigner yan. Swerte na kung Pilipino, mag-full crew kayo, pero kahit full crew, Tagalog pa rin yan. Kasi mix man yan, may Tagalog, may Ilocano, may Bisaya, may Ilonggo, may Waray. So ang national language natin is Tagalog, kaya Tagalog tayo. No? Diba? Maswerte kayo, may ng Tagalog. Sa akin dati, labing siyam lang yung unang luwas ko ng Manila Silprit, labing siyam Tagalog. Siyam lang talaga. Siyam. Pagdating sa Manila, may nakilala man ako na taga Laguna na si Kabibs. Nagpaturo ako ng Tagalog. Nagdagdagan ng 4. So, pag daong ng Manila, 13 na yung Tagalog. So, good morning. Babatiin mo natin, sir. Introduce mo na sarili mo. Ito ka, para at least makita ka sa ano mo. Okay lang ba na walang mga confidential? Wala naman. Wala. Ako pala si Rafael Polinas. Ang edad ko po ay 39 years old. Nakatira po ngayon sa Ticlaudio Street, Barangay Daguhoy, Quezon City. Pangasawa kay sir ng kuwan? Pangasawa po ako sa trabaho po sa SM po. Bilanin. Mirian. Tirahay po, Polinas. Paano kayo nakarating ng Butuan? Nakarating ng Butuan dito sir dahil sa chat-chat sir. Chat-chat lang. Pero single ka talaga sa Manila o may... Hindi po. Meron talaga... May asawa pa po, hiwalay. Hiwalay kayo. Pero dati ka nag-abroad? Dati po ako Coast Guard. Coast Guard dito sa Pilipinas? Philippine Coast Guard po ako. Oy, shout out Philippine Coast Guard, no? Ayos, hindi tayo nagpangkita So, ilang years kayo doon sa servisyo ng Coast Guard? 14 years po sir. Nag-resign ka, voluntary? Or Hindi po sir. Voluntary resign ako sir kasi yung nagka-problema sa asawa. Asawa? Hanap kasi ng lain ng asawa eh. Ganyan talaga. So yan naman, ang problema sa asawa, babae na wala. Ang solusyon din yan, babae rin. Mahirap na lalaki ang solusyon, di ba? Okay, so welcome, please welcome. Ano pangalan mo? Ramil Polinas po sir. Ramil, San Ramil, welcome, no? So, pagpag natin. Sir naman. Kani. Magandang umaga sa ating lahat, sir. Morning. Ako nga pala si Gilord Palatero from Misamis Occidental, Angup City. Angup City, no? I'm a former Philippine Army from 51st IB, Lano del Sur. Shout out sa mga 51st IB dyan, Lano, no? 8 years in service. Napadpad ako dito, sir, dahil may kaibigan akong galing dito. Yung product ng Good Choice. Opo. Shout out Michael Origas. Ito na yung ano mo, ni-recommend. Thank you, sir. So, may asawa. Pero mo, sir, may asawa, may tatlong na. Tatlong anak. Okay, so welcome, anong nickname mo? Jake po. Jake, welcome sa Good Choice. So, okay, welcome sa inyong dalawa. Si Sir is former soldier. Ito naman, former Coast Guard. Ako naman, former NPA. So, pang-abot pa rin, no? No permanent address. NPA. Kasi, naano ko sa Bukidnon, pinanganak sa Bukidnon, lumaki sa Surigao, nagtrabaho sa Davao, nagtrabaho sa Manila. So, hanggang nagbarko. So, NPA talaga, no permanent address. Tapos dito na ako nakatira sa Butuan. So, anyway, thank you. Meron tayong dalawa na trainer din, si Boss GC. 30 years sa abroad, 30 years ba, Boss GC? 30. Si Sir Pid naman, 23 years sa barko, tapos sa land base, 8 years. O, Ako yung local, 10 years. 10 years din, so, mahaba-aba, 30 years na experience, 35 years.
No? So, welcome. Yan yung dalawa, no? At ito naman, may mga bagong, ito, bagong dating din galing Davao, no? Pabalik ka, mo lang, balik. Sa bakasyon lang, Sino sir. yung, ang iba nasa machine shop. Yes, sir. No? Ito naman siya, no? Fully nag-retire ka na doon sa mo? Trabaho? Ayos. Trabaho man siya sa construction. So, welcome sa inyong lahat, no? Welcome sa family, millionaires family, ika nga, no? Totoo ba yan, Jonas? Totoo. Kasi, pag nakatsampa kayo, sa isang kontrata ninyo is milyon talaga. Milyon. Kasi, kita mo yung natin, Tacloban, $2,700 US, 2,751. Mayroon pang isang $3,000 US. So, sa isang kontrata, 10 months, kikita talaga kayo ng milyon. No? Pero tayo, boss, hindi na milyon sa atin. No? Piso na lang. Bakit nandito kayo para may ahon sa kahirapan? Ika nga. Para maputol na yung yung kahirapan. Kasi itong ninyo, focus ninyo is para sa future ng family ninyo. Ayaw ninyo na mahirapan, ma-experience nila yung na-experience natin ang kahirapan ngayon. Di ba? So yan naman ang purpose dyan. Kung para sa sarili natin, pagkain, ito na lang tayo. Kaya, yung purpose ninyo dito, mag-training kayo para sa future ng family ninyo. Kasi ang cycle ng buhay, ika nga, no? Dito tayo ngayon sa baba. Nagsisikap kayo makapag-abroad. Kagaya kay Boss Jun, resima naman siya. Dati, ayun, para sa promosyon niya, mag-Peter siya. Para lumaki yung sahod. No? Kasi kung hindi kayo gagawa ng aksyon, hindi kayo gagawa ng paraan, tuloy-tuloy pa rin yung kahirapan sa next generation natin. Diba? Kagaya sa amin dati, halos walang makain. Talagang yan. Dami namin, 6 kami. Wala, yung papa ko, wala na, hindi naman siya nakapagtapos ng high school, elementary. So saan pupunta? Doon lang sa farm. Wala naman kaming lupa. So lang, yung tagabantay. Wala, hindi ka talaga makapagpaaral sa anak mo. O di, nagsikap ako ngayon. No? So pagpaaral na ako sa anak ko. O kayo din, siyempre, magsikap kayo para, na rin. Siyempre, pag magtapos na sila ng 4 years course, hindi na yan dadaan sa sobrang hirap na dinaanan natin. Diba? Kaya lang tayo dumaan sa hirap ng buhay natin dahil sa mga magulang natin, hirap, tapos tayo naman nagsusumikap, kaya umangat tayo ng konti. No? Pero mo, sino man mag-akala na maksiman ako, graduate ng 1 year vocational automotive, bakit naikot yung mundo? Dahil sa, anong kapital ko? Sa skills. Diba? Kaya ngayon kayo nandito ng training para sa skills development natin. Multi-skills. So proven naman yan dahil dami naman tayong napaalis. Namalis na si Boss Dexter. Shout out, Boss. Hindi nagpaalam eh. No? Takot siguro hinga ng allotment. Alam niyo naman, pag ang seaman, pag nakaalis o yung OFW, mostly talaga seaman, ang number 1 na sakit ninyo is amnesia. Amnesia. Pero wag niyo kalimutan yung family ninyo. Ha? Bahala na yung kami ni Sir Fred, Bustisi. Wala sa amin yan. Amnesia yan. Proven na yan. Ilan ang sampa dito, Sir Fred. Dami nang umuwi, di ba? Amnesia na sila eh. Kaya may chance silang sasabit sa medical eh. Joke lang natin yan. Kami wala nung sa amin. Lang namin na pagtapos niyo dito, at least talagang makasampa kayo. Mayroon ding mga tao na nag-training dito sa atin na binaliwala nila yung wala sila sa focus. Wala sila sa focus. O di ngayon, anong nangyari sa kanila sa Manila? Sipa-sipa ng lata. Di ba? Kasi pag interview dyan, hindi mo alam yung isasagot mo. Tatanggapin ka ba ng employer ng manning agency o port captain? Kailangan alam mo. O ngayon, pag alam mo na yung sagot, iti-treat test ka ngayon para ma-prove mo na ikaw talaga isang welder o isang machinist. So ngayon, pag bagsak ka sa treat test, paano niyan? Apply ka na naman ng panibago. Hanggang mawalan ka na ng pag-asa. Hanggang mawalan ka ng gana. Mag-drive ka na lang doon ng, anong tawag nun? Abal-habal yung joyride. Diba?
Kaya hindi pwede yan na ilagay nyo talaga sa focus yung 3 months dito. Kasi itong 3 months yung tutuusin to, masining lang to. 3 months? Sa akin, may 3 months masining. Manila. Biruin mo yung sakripisyo ko. Sabi nga nila, walang pira, hindi dahil walang pira. Bakit ako dati? So anong ginawa ko? Nag-aral ako, trabaho sa gabi. For 3 months. Walang tulugan yan. Dahil may determination ako na magbago yung buhay ng anak ko someday. So siyempre sa akin, dati, ulam tuyo sa umaga, tuyo sa hapon, bagoong sa hapunan. Ngayon, at least ayos na. Umaga tuyo, pagka tanghali, sardinas, hapunan, itlog. O di, nagbago na. Di ba? Ha? Saging, minsan saging. Hindi ko pala dala yung alamang natin. Sana natin yun yung kung anong baboy ba na kuhan. Tapos igisa natin. So shout out pala sa ating mga viewer, subscriber, no? Ito yung natin, ito yung training natin, na talagang magbago talaga ang buhay niyo. Magiging seaman talaga kayo or landbis. Probe na yan sa landbis natin. Mayroon na tayong umalis na 13 landbis natin. 2 Australia, may New Zealand 2. No? Saka Japan, 4 yung Japan. Tapos US at saka tawag nito UK, saka Middle East. Sa barko naman 60 na sila ngayon, 64 na. Ang nakaalis. Pang 65 yung nasa Inter Island. Ano na yata yun, bumaba na. Kasi experience lang. Lahat na namang mga Peter sa barko, nagsimula man yan sa walang experience. Salamat pala sa mga agency na nagtanggap sa aking mga aspirant Peter. O, kita mo yung iba, sampa na kaagad, wala pang 1 buwan, bumalik na kaagad. Kaya kayo pag nakasampa kayo, pag maganda ang performance niyo, kayo na ang kayo nang susurrender sa sampa. Sabihin mo, 2 linggo lang bakasyon ko, 2 linggo lang bakasyon mo talaga. Kasi may mga agency na daming barko. Halimbawa, 200 na barko, 300. Yung Star Ocean, daming barko yan. Magsaysay, PTC, Career. Kahit mag-graduate pa tayo ng 500 na Peter every year, kulangin pa yan. Kasi yung mga may edad na rin ng mga Peter, sasabit sa medical, iba, pagod na. No? Bakit napapagod? Dahil, tagal na sa barko, tapos, puro bisyo, puro sugal, puro walang nakita na walang naipundar. Kaya kayo, bagong mga generasyon na seaman, anong talaga kayo? Biruat, pag uwi nyo, bili ng lupa. Lupa, wag yung sasakyan ang bibilhin. Karamihan kasi, patayo ng bahay, pabili ng sasakyan. Bakit hindi naman yan? Ha? Sasakyan, bili ka agad sasakyan, tag-2. Tapos maya-maya, after 1 month, wala na yung sasakyan. Na-embargo na. Ha? Kuha ng housing sa subdivision. Ang gaganda ng tag 4 million yung amount ng building. Tapos ang monthly, mabigat. O di after 1 year, nandoon na naman, nangupahan na naman. Back to na naman. Walang problema yan, normal yan, mangupahan, umpisa. Kagaya sa akin, nangupahan man ako. Hanggang ngayon, nangupahan pa rin. O, di ba? Mayroon tayong bisita dito dati na seaman, taga dyan sa Cabadbaran City. Nung nag-seaman siya, wala siyang bahay. Kasi puro lupa ang binili niya. Lupa. Ngayon, nagtayo siya ng poultry, ilang poultry na. O ngayon, malaki na yung bahay na, dami pang sasakyan. Yung poultry ba na Magnolia, sa mga manok, sabi niya, Jim, hindi ako, nung nagsiman ako, wala akong bahay. Wala akong sasakyan. Ngayon, nagtigil na ako sa siman, mayroon akong bahay at saka sasakyan. Dahil inunan niya yung kanyang business na future niya. Unahin mo yung sasakyan. Pag nasira, maintenance ka naman. Ha? Bahay, malaking bahay, subdivision. Sa subdivision, ikaw yung magbayad ng security guard, ikaw yung magbayad ng basura, ikaw magbayad sa maintenance yan sa subdivision. Kasi pag hati-hatiin nyo yan, lahat. So anong gagawin maganda? Bili lang kayo ng lupa na patayuan ng sarili mong bahay. Kahit maliit lang na bahay, basta sarili mo, hindi ka mag-monthly.
bili ka ng malaking bahay, subdivision, mag-monthly ka naman. Ngayon, pag wala kang kuhan sampa, kasi ang seaman, maximum 3 months yan. Pag wala kang source sa lupa, ubos na yan. Kasi dami kang barkada, pag masiman ka, yung mga barkada mo, babalik yan sa'yo. Pag wala ka namang pira, wala na naman yan. Totoo yan, kasi probe experience ko na yan eh. No? So kaya dito, nandito ngayon, dahil para maputol na yung kahirapan. Kaya nga, magbago na ba? Sa next generation, ang mga anak ninyo, at least nakaangat sila ng konti. Kasi kung hindi kayo gagawa ng aksyon, hindi kayo magsisikap, mag-sacrifice. Sino ang mag-sacrifice para sa future ng pamilya anak ninyo? Diba? Kaya tama yung decision nyo ngayon. So yun ang ano natin. Kasi tayo lang naman is multi skills yung ano natin, training. Salamat tayo kay Lord, ginawa kami ng sangkapan para makapag-share sa inyo ng ano. Maraming mga wildy ng mga magagaling. Magaling, talagang ano yan. Pero wala silang kapasidad magturo. Bakit? Kaya, number 1 lang, mga equipment. Walang mga equipment. Wala kang building, wala kang facility. Wala kang entity, hindi ka TM holder. Paano ka magturo? At saka, mayroong iba na magaling pero madamot sa ano nila, yung skills, kaalaman. Kaya kayo huwag kayo magdamot, lalo na sa barko ha. Wiper, oiler o engineer, gusto matututuruan ninyo. Kasi darating ang time, emergency, makatulong sa inyo yan. Experience ko yan. Bugbog sarado ka na sa minildingay, mga emergency. Ngayon, alalay mo si Wiper. Sabi ni Wiper, si ako naman pit. O di, si Wiper marunong naman kasi tinuruan mo. O di, nakapagpahinga ka. Diba? Lalo na pag during emergency. Kaya-kaya na ni Wiper, alam na ni Wiper mag-welding, alam na mag-gas welding. Hindi ka na gigisingin ng alanganing oras kasi maggawa lang ng bracket o ano dyan. Alangan, gigisingin ka pa, marunong naman siya. O di, pag dating mo umaga, ayos na yan. Sabi ni Wiper, hindi kita ginising pit dahil kaya ko naman eh. O di, ayos. Darating ding time, yung Wiper, magiging Peter din yun. Kaya may mga engineer na galing sila, nagiging Peter din sila. Kasi sa barko talaga, multitask yung ano ninyo. Hindi lang welding. Lahat yan. Pati yung paglamutak ng ibak dyan sa kubita. Kasama yan. Bandol yan eh. Oh. Talaga. Naniwala kayo sa amin eh. Totoo yan. Kasi ikaw Peter, ikaw yung maintenance ng CR. Mga barado dyan, mga ano yan. Sa iyo yan, mabubulok na mga tubo, masira yung valve, yung plus button dyan. Sa iyo yan, papalitan mo yan. Masira yung inidoro, nabasag, papalitan, ikaw, titiran yan, papalitan mo yan. Nabulok yung linyada. O ikaw yan, sa iyo yan. Ay mga ibak pa man sa loob yan. O di, lamutakin mo. Pira yan eh. Sino bang nakakaalam na naglamuta ka ng tae, isiman ka eh? Wala. Lalo na dito sa offshore, ito. 82 na kabina. Umaga pa lang, alas 6, 5:30, iikot na ako niyan. Pagkaramdaman mo yan kung saan yung may late na ano. Kasi vacuum type man to. Mga ano ngayon sa CR, sa kubita. Kaya sa inyo lahat yan. Kaya prepare kayo. All around kayo, pag Peter, all around, ikaw yung the specialist sa barko on board. Kaya ang tawag sa akin ni Chief Engineer, where is the specialist? Specialist ang tawag sa iyo. Kasi pag hindi kaya ng engineer, ikaw ang kakana. Ngayon, kung mahina ka, dahil school bukol ka during training dito sa ano natin, diskarte, wala. Diba? Kasi yung ano niyo dito, yung result ng performance niyo on board, ang nakasalalay dito, pangalan ko. Kaya meron akong hindi binigyan ng certificate pa. Dahil wala pa man. Interviewin mo about sa Mitrusan, Bernier Caliper, hindi marunong basa. Ano ka? Ano gagawin mo sa barko? Dangkalin mo yung magsukat ka ng pipe? Angle bar? Hindi pwede. Kailangan alam ninyo yan. May measuring tools. Measuring kagamitan ninyo. Anyway,
Okay, so thank you sa ating dalawa, no? From mag-ano sila mamaya, mag-size ng coverall. Medyo mag-ano ka, Chip, no? Kasi ang sa barko, kailangan, dahil may mga maliliit ba na gagapangin mo yan, magtanggal ka ng pipe, kung medyo malaki yung katawan mo, talagang ka. Agama ka. Kaya reduce. Iwasan niyo yung malamig na tubig. Pero yung malamig na sunmig light, kaya siyempre. Okay yan. Ako, lumiliit yung ko eh. Kami sa malamig na sunmig light, yun na sila. Pagupit ka habang buhok. Isa pa, sa barko, pag nag-apply kayo pala, kailangan proper haircut, walang balbas. No? Wala, talagang yan. No? Wala. Kasi hindi pwede kayo tatanggapin na may mga kayo. Ako, experience ko yan, lalo na sa career. Shout out pala, Career Philippines. Salamat sa pagtanggap mo kay yung isang product natin, si Dix. Wait lang naman siguro sahod, mga career. 2,000 lang naman, dollar may git. Galing ako dyan sa Career Philippines, no? Shout out pala sa inyo dyan. Babatiin natin yung mga agency, Star Ocean, Synergy, Apome, PTC, Sigit Maritime, Bright Maritime, saka pa yung mga iba, Senator, Transglobal, Synergy, mayroong yun yung mga agency na nagtanggap sa ating mga Peter. Marami yan. At saka BSM, yung BISIP, yan, pag nagkasampa kayo dyan ng mga company, ayos na yan. Wala kayong boarding house sa Manila, mayroon tayong boarding house doon. Siya kaibigan ko yan, di sa akin. Kaibigan ko. Si Man din may-ari, taga dito, kapitan. Shout out pala, Kap, Kuya GC Wanico. No, nandyan sa pilot sa sa Iloilo. Pila naman yung boarding house? Ha? Boarding house, pila boarding house? Maratora dito. 30. 170 siguro. Ayos na naman yan dito. Parang ganito lang yung boarding house doon sa Sampaloc, sa balik-balik. Ganito rin. Lalapag kayo dyan. Mga laki pa nga ito eh. Pero swerte yun. Lahat ng tumira doon, nakatira doon na nag-apply si Man, nagseryoso. Abroad lahat. Si Man lahat. Ilan? Kapatid ko 3, mga pinsan ko, 6 sila. Sampa lahat. Nagseryoso man. Ang mga Saka walang surindiray. Yung kapatid, younger brother ko na yan, 19 years na nagbarko. 3 years yun bago nakasampa. 3 years. Pabalik-balik dyan sa Ermita hanggang nakasampa siya. O ngayon, wala pa, 1 buwan lang bakasyon. Shout out pala, Nais, Shipping, at saka Eagle Clark, may agency. Shout out, Captain Alvarez at saka Captain Arcelia, yung may-ari ng Eagle Clark Shipping. Yan, pag naka-experience na kayo, punta na kayo dun sa sa Eagle Clark Shipping. Pero kailangan, huwag niyo akong ipahiya. Or Williamson pala. Shout out Williamson. Williamson Shipping. Nandiyan yung malalaki ng mga sa offshore. Shout out para sa si Front, Dolly, no? Dolly si Front, si Chief Engineer Eduardo Gilanga, no? Shout out, Chief. Mayroon tayong mga shipyard, mga ex-abroad dito. So, ang mahalaga lang, talagang kayo, focus. At saka yung wag magreklamo, reklamo. Kasi karamihan ng mga kasamaan ko, reklamo ng reklamo. Bakit daw ganito lang yung overtime na ibibigay sa kanya? Yung dami niyang 7 daw yung anak niya. Sabi ng first engineer ko na puti, pakialam ko kung daming anak mo. Ay pinirmahan mo yan ang kontrata natin. Galing sa bago kayo magsampa sa barko, mayroon kayong kontrata, pinirmahan. O kung fixed overtime yan, huwag kang huwag kang maghanap ng overtime. Huwag kang maghanap ng lakihan yung sahod mo kasi pumirma ka ng kontrata, yan, nakita mo yan. No? Okay na ba yan sa iyo yung $2,500, boss? Okay na? Okay kayo. Diba? Imagine yung sa akin na umpisa ko $320. $320. 1997. Samantalang ang mga sahod ng Peter noon, mayroong 16, 19. O bakit ko tinanggap yung $320? Dahil para maka-experience. O di, sabi, isip-isip ko, pag naka-experience ako 3 bisis, ako naman maghunting ngayon ng malaking sahod.
O di yan naman ginawa ko. Hunting. Sa 17 years, 11 na agency ako. 17 years na pagbarko, 11 agency, manang agency. Eh sabi nga sa akin ng isang agency, wala kang loyalty. Eh sabi ko, sino ang loyalty ko? Pag malaki sahod mo, yan ang loyalty ko. Bakit? May promotion ba ako? Wala. O sahod. Kasi kung diferensya ng $300 a month, sa 10 months mo, di meron kang $3,000 na US dollar. I-times mo ng 43 dati. Eh 130,000. Eh sino magbigay ng 130,000? Kaya ganun din kayo. Pag ma-experience na kayo, hunting na kayo doon ng malaking sahod. Kasi sa barko, hindi yan habang buhay magbarko kayo. Padiskartihan yan. Pag nakaipon ka na, tama, mabuhay na yung pamilya mo. Tigil ka na. Diba? Huwag niyong ubusin yung life niyo doon sa barko. Kasi doon din kayo pupunta, titigil din eh. So habang unang barko mo pa lang, isipin mo na baka ito na yung last na sampa. Malay natin, magsabit ka sa medical. O di. Kasi ang karamihan dati, mga kasamahan ko, yung mga sinaunang seaman, Pit, doon ka na mag-ipon sa sunod na kontrata, buo pa yon. Sabi ko sa kanya, wala tayong alalahanin mo, wala tayong barko sarili. Ay, maniwala ka dyan, buo pa yung kontrak mo, tara, labas tayo. O di, anong nangyari? After ilang years, 8 years kami nakita ko naman sa Lunita. Malalim na ito, para ng wala nang book. Sabi ko, walang kilala ko itong tao na to. Kasi ako, kahit may nasa offshore ako, pumupunta pa rin ako dyan sa Lunita. Kasi doon man ako na-hire. So dyan mo makikita yung mga kasamahan mo ng matagal ng panahon. Kain ka ng barbecue doon, banana Q ba? Balik-balikan ko dyan yung banana Q at saka yung buko. Survive na yan. Wala nang pananghalian. Ano na yan? Ayos na yan. Ngayon, siyempre, umpuk-umpukan man yan. Hindi ko parang kilala ko to Niisip ko, saan ko ito nasama tao na nakasid man ako. Sabi ko, boss, sir, kilala mo ako? Naalala mo pa ba? Hindi na eh. Tanggal ko yung seed. Sabi niya, parang kita, kasama tayo dati Yung Peter mo kasama. Ano yung sinasabi mo dati na doon tayo mag-ipon sa kabilang barko dahil buo pa ang kontrata? Oo nga no. Sabi ko, anong nangyari sa'yo? Wala, minalas ako 3 years na akong, magti 3 years ako hindi nakasampa. So sabi ko, akala ko ba, buo pa yung kontrata natin sa kabilang barko. O dinala ko doon sa may Jollibee man doon sa Wala. Yung sad, very sad na, yung story. Na lalabas, dala ng $500, ubusin. Kasi doon na sa kabilang barko mag-ipon. Pwede ngayon, sipa siya ng lata. Wala na, nag-apply siya ng Inter Island. Mga tagbot, para makasampa ulit. Eh, may edad na. 50 na. So, wala. Huli na ang lahat. Kaya kayo, pag umpisa pa lang sampa, talagang pakyaw, wag niyong bitiwan yung dollar niyo, maggusot-gusot na yan, wag niyong pakawalan yan. Yung piso ko rin yan. Oo. Yung piso bago bitiwan. Kasi, yan probe marami ang daming mga OFW, hindi lang seaman, OFW or seaman. Talagang, hindi naman tayo pwede babalik. Kaya sa amin tatlo, babalik pa ba kami ng abroad? Tumama ako ng loto, balik. Pero mag-cruise line na naman ako. Titingin naman ako doon ng mga pampabuina sa pampalinaw ng mata. Hindi na kami pwede na babalik pa doon sa ruta ng life namin. Tapos na. Kaya sharing na kami ng skills natin, nalalaman. Kayo rin, siyempre, diskarte na rin kayo. Ito misis, ito yung allotment ninyo. Huwag nyo padala ng malaki kaagad si misis. Kasi araw-araw magpaparlor yan. Tapos nagsakay lang ng tricycle, madali ng tricycle driver yan. Diba? Yung kaso ngayon, nadali ng tricycle driver, anong gagawin nyo? Siyempre, pabayaan mo na siya. Hanap ka naman ng panibago, dalawa agad. Ang iba, tumalon sa barko. Daming dyan, tumalon sa barko. Nag-aaway sa asawa, nag-aaway sa girlfriend. Tumalon sa barko. Ayun.
Taba yung king crabs. Kinain ng king crabs. O sinong kawawa? Ang seaman kayo. Diba? Dito maraming ano dito ha. Maraming sumampa na natin na hiniwalayan sa asawa. Sabi ko, bakit ka umiyak? Bakit ka magpakaano dyan? Ipabayaan mo yan. Magsikap ka na masiman ka. Ha? O di ngayon, mga seaman na, shout out sa inyo dyan. Alam ko sino kayo, marami kayo. Puro iniwanan ng asawa. Yung isa abroad. Pag uwi, dito sa Pilipinas, sumama sa ibang lalaki. Ha? Kasi nagdadrive lang siya ng tricycle. Yung isa naman, pinaaral niya. Dyan sa bundok, pinaaral niya na natapos ng pag-aral. Ngayon, nakatrabaho, nakapasok. May dalawa silang anak. Wala man siyang trabaho dahil nagtitraining doon sa kabila kong school. Iniwanan siya, hiwalay sila. Puti sa dikolor. O di, sabi ko, huwag kang mag-ano dyan. Kasi yung mukha din yun, na ano rin eh. Ang mukha din ng hold upper eh.